Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 926. Selyu. Ang maganda at pulang mukha na Little Fairy Doctor ay lumiit sa ilalim ng manipis na kubrekama. Ang kanyang kahangahangang mga mata, na nakatitig kay Xiaoyan, ay sobrang pula na tila may tubig na tumutulo mula sa kanila. Medyo napahiya si Xiaoyan nang titigan siya sa ganitong paraan. Agad niyang pinakapalan ang balat ng kanyang mukha habang sinasabi niya. Kailangan talaga para sa Selyu. Ang matingkad na pamumula sa mukha ng Little Fairy Doctor ay nabawasan ng husto nang makita niya ang pagkapahiya ni Xiaoyan. Kinagat ng likod ng kanyang mga ngipin ang kanyang pulang ibabang labi. Pagkatapos nito, inayos niya ang kanyang katawan na parang sirena. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga maselang kamay habang tinatanggal ang kanyang damit. Gumalaw ang kanyang maselang mga kamay at tahimik na nahulog ang kanyang damit. Agad-agad, isang magandang suat-like hubad na katawan ang lumitaw sa harap ni Xiaoyan, na naging sanhi ng paghinga ng isang tao na hindi sinasadyang mamigat. Kung nagawa niyang mapanatili ang isang kalmadong pag-iisip sa panahon ng ganoong sitwasyon, malamang na hindi siya isang tao. Marahas na itinikom ni Xiaoyan ang kanyang mga ngipin. Binigyan niya ang sarili ng dalawang mahigpit na sampal sa kanyang puso. Pagkatapos nito ay pilit niyang ibinaling ang tingin at huminga ng malalim. Sinubukan niyang panatilihin ang isang hindi nagbabagong tono habang sinasabi niya. Humiga ka. Matapos panoorin si Xiaoyan, ang kahihiyan at pagkabalisa sa puso ng Little Fairy Doctor ay naging mas mahina nang hindi niya namamalayan. Dahan-dahan siyang humiga sa sinabi niya at marahang ipinikit ang maganda niyang mga mata. Nakita sa gilid ng mga mata ni Xiaoyan ang Little Fairy Doctor na nakahiga. Muli siyang huminga ng malalim at kinalma ang sarili. Pagkatapos nito, dahan-dahan niyang iniabot ang isang daliri. Ang isang maliit na butil ng isang jade green na apoy ay malabo na nakikita sa dulo nito. Maaaring medyo masakit, ngunit gagana ito kung titiisin mo ito. Mahinang sabi ni Xiaoyan. Pagkatapos nito, huminto sandali ang kanyang daliri bago biglang bumagsak. Sa kalaunan, lumapag ito sa isang punto sa ibaba ng leeg ng Little Fairy Doctor, ngunit sa itaas ng kanyang mga suso. Nang pinindot ng daliri ang lugar na ito, ang makinis na malajade na balat ng Little Fairy Doctor ay nagbuga ng mga alon ng puting usok. Ang ilang kulay abo na hangin ay bahagyang naruroon sa loob ng usok. Isang mahinang ungol ang lumabas sa bibig ng Little Fairy Doctor habang tumataas ang puting usok. Ang mga kilay ng Little Fairy Doctor ay patayo. Sa isang sulyap, talagang naidulot niya sa iba ang magiliw na pagmamahal sa kanya. Isang malabong berdeng punto ang lumitaw kung saan damapo ang daliri ni Xiaoyan. Tiniis ni Xiaoyan ang ginhawang dulot ng banayad na sensasyon habang ang kanyang daliri ay dahan-daang gamulong pababa ayon sa ruta ng All Sky Fire Seal. Muling tumaas ang mga sinulid ng puting fog habang gumagalaw ang daliri ni Xiaoyan. Unti-unting lumitaw ang malabong berdeng peklat ng apoy sa kanyang perpektong katawan na parang likhang sining. Ang karagdagang kulay berdeng sunog na peklat na ito ay hindi lamang nagdulot ng kahit katiting na kapintasan na lumitaw sa magandang katawan na ito ngunit sa halip ay nagbigay ito ng karagdagang sexy na pakiramdam. Ang ekspresyon ni Xiaoyan ay naging mas solemn kasunod ng paggalaw ng kanyang daliri. Sa sandaling ito, kailangan niyang kontrolin ang apoy sa dulo ng kanyang daliri sa isang napakatumpak na temperatura, upang makumplito niya ang selyo at hindi maging sanhi ng apoy na makapinsala sa Little Fairy Doctor. Ang daliri ni Xiaoyan ay parang paintbrush habang dahan-dahan itong umiikot sa katawan ng Little Fairy Doctor. Lumikha ito ng maraming kakaibang linya ng crisscrossing. Ang mga linyang ito ay bahagyang naglabas ng kalaliman habang tumatawid sila sa isa't isa. Habang lumilitaw ang maraming malabong berdeng kulay na mga peklat ng apoy sa kanyang katawan, ang Little Fairy Doctor ay nasanay na sa matinding sakit. Isang kakaibang pakiramdam ang unti-unting kumakalat mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang pakiramdam na ito ay nagdulot sa kanya ng sobrang komportable. Gayunpaman, ang mahinang pagpipigil ng isang babae ay naging sanhi ng mahigpit na pag-igting ng kanyang mga ngipin at hindi pinayagan ang isang helenghing na lumabas. Sa ilalim ng ganitong uri ng pagkapatas, isang matingkad na pulang kulay ang tahimik na lumabas sa kanyang jade white skin. Sa isang sulyap,
Ito ay parang panaginip at kapansin-pansin. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Xiaoyan ay nagmamasid sa kanyang ilong at ang kanyang ilong ay nagmamasid sa kanyang puso. Ang kanyang isip ay ganap na nakatuon habang ang kanyang kamay ay sinusundan ng selyo na gumuhit sa kanyang isip at gumagalaw ng dahan-dahan, nag-sketch ng isang bagay. Sa pagsubaybay sa daliri ni Xiaoyan, unti-unting lumitaw sa katawan ng Little Fairy Doctor ang isang guhit na peklat ng apoy na naglalabas ng mga hibla ng kalaliman. Marahil ito ay dahil ang paraan ng pagbubuklod, ngunit ang lason na gas na kumalat mula sa katawan ng Little Fairy Doctor ay naging mas mabilis at mas mabangis. Gayunpaman, maswerte na si Xiaoyan ay nagkaroon ng proteksyon ng isang heavenly flame. Ang poison fog ay ganap na nasangga ng nakakatakot na mataas na temperatura ng heavenly flame nang ito ay tumama. Ang mataimtim na tingin sa mga mata ni Xiaoyan ay naging mas siksik. Mukhang naramdaman niya ang pagbabago ng poison gas sa loob ng katawan ng Little Fairy Doctor, at ang bilis ng paggalaw ng daliri niya ay tumaas din. Maraming kulay berdeng peklat ng apoy ang bumalot sa buong katawan ng Little Fairy Doctor sa unti-unting paraan. Sa mas mabilis na paggalaw ng kamay ni Xiaoyan, mas naging concentrate ang kakaibang pakiramdam sa loob ng katawan ng Little Fairy Doctor. Ang mahinang nakakapanghinang sakit na nararamdaman ay tila napalitan ng kakaibang kasiyahan sa sandaling ito. Sa huli, hindi na ito nakayanan ng Little Fairy Doctor. Isang manhid at tamad na helenghing ang lihim na lumabas sa kanyang maliit na bibig. Marahas na nanginginig ang katawan ni Xiaoyan sa ilalim ng helenghing. Kinagat ng kanyang mga ngipin ang dulo ng kanyang dila ng buong lakas, ginamit ang sakit upang sugpuin ang kasuklam-suklam na apoy na biglang sumikat sa loob ng kanyang katawan. Ngumiti siya ng mapait at sinabing, "Pakiusap, kung ayaw mong masira ng lason na gas ang iyong kamalayan, pakiusap, magtiis ka pa. Huwag mo akong gambolain." Ang magandang mukha ng Little Fairy Doctor ay muling nag-init nang marinig niya ang mga salita ni Xiaoyan. Siya ay lumitaw na parang isang matangkad na pulang mansanas. Gaano man siya kalamag at kawalang interes, ang kanyang kasalukuyang ekspresyon ay hindi naiiba sa isang ordinaryong babae. Nakahinga rin ng maluwag si Xiaoyan nang marinig niyang tumahimik ang Little Fairy Doctor. Nagmamadali niyang itinoon ang atensyon at nagpatuloy sa pag-sketch ng selyo. Sa unti-unting pagbuo ng selyo, ang kulay abo-lilang poison fog na lumabas sa katawan ng Little Fairy Doctor ay naging mas makapal. Sa bandang huli, halos lahat ng lason na fog na lumalabas ay marahas na sumugod sa katawan ni Xiaoyan. Pagkatapos nito, ang mga alon ng puting usok at tunog ng chi-chi ay sasabog kapag nakipag-ugnayan sila sa jade green na apoy. Sa sandaling ito, nagsimulang maramdaman ni Xiaoyan na hindi na niya kayang magtiis pa sa kabila ng glazed lotus heart flame na nagpoprotekta sa kanyang katawan. Ang kinakaing unti-unting lakas ng poison gas ay talagang sobrang nakakatakot. Bukod dito, mayroong isang walang katapusang halaga nito. Para bang hindi na ito mauubos. Kaya naman, ang glazed lotus heart flame sa katawan ni Xiaoyan ay nagsimulang unti-unting humina sa harap ng gayong labanan. Bagamat ang Dao Qi sa loob ng kanyang katawan ay patuloy na umiikot at nagmamanyobra sa apoy, nahihirapan pa rin itong makasabay dahil sa pagod nito. Isang puting ulap ang kumulot at bumangon sa harap ni Xiaoyan, na bumabalot sa kanyang napakaseryosong mukha. Alam niya na ito ang paghihiganti ng woeful poison body ng Little Fairy Doctor, na sinusubukang pigilan siya sa pagkumpleto ng selyo. Malinaw na naunawaan ni Xiaoyan na kung hindi niya makumplito ang selyo sa sandaling ito, malamang na ang Little Fairy Doctor ay susunod sa mga yapak ng mga may taglay na woeful poison body bago niya. Isang walang awa na ekspresyon ang bumungad sa mga mata ni Xiaoyan nang biglang bumilis ang paggalaw ng kanyang daliri. Maraming kulay berdeng peklat ng apoy ang mabilis na nabuo sa ilalim ng kanyang daliri. Sumasayaw ang daliri niya. Sa huli, maraming mga after-image ang nagsimulang lumitaw. Pagkatapos, biglang huminto ang daliri niya at tumango siya ng mariin. Ang peklat ng apoy ay tahimik na iginuhit at nabuo ang isang walang kamali-mali na seal formation. Isang mabango na baho ang bumalot sa nakabara ng glazed lotus heart flame at tahimik na pumasok sa ilong ni Xiaoyan sa sandaling natapos ang pagbuo ng seal. Kakalabas lang ng baho nang maramdaman ni Xiaoyan. Nag-iba agad ang ekspresyon niya.
May pag-aalinlangan sa kanyang mga mata bago siya tumigil sa pag-aalala tungkol sa lasong singaw na pumasok sa kanyang katawan. Ang jade green na apoy sa kanyang kamay ay biglang tumaas bago malumanay na dam-apo sa makinis at patag na tiyan ng Little Fairy Doctor, isang tiyan na walang kahit kaunting taba. Ang puntong ito ay ang sentro ng pagbuo ng selyo. Hanggat nagbuhos siya ng enerhiya sa lugar na ito, magagawa niyang i-activate ang selyo. Sinundan ng malakas na mainit na enerhiya ang kamay ni Xiaoyan at lumabas. Agad itong napalitan ng mga linya ng enerhiya na gumagalaw kasama ang maraming peklat ng apoy na lumiliko sa paligid. Sa sandaling ito, ang formation diagram sa Little Fairy Doctor ay mukhang na-activate dahil naglalabas ito ng kinang. Lahat ng Skyfire Seal, ang langit ang bumubuo sa hugis, ang apoy ang bumubuo sa espiritu. Seal. Isang sigaw ang biglang lumabas sa bibig ni Xiaoyan. Agad-agad ang liwanag sa paligid ng lugar kung saan matatagpuan ang kamay ni Xiaoyan ay naging napakaliwanag. Halos parang alam nitong matatapos na ang selyo, nabaliw ang Wolfel Poison Body. Isang napakakapal na nakakalason na singaw ang lumabas sa mga pores sa buong katawan ng Little Fairy Doctor. Ang malabo na lasong gas ay nagawang makalusot sa depensa ni Xiaoyan kahit na ginagamit niya ang Glazed Lotus Heart Flame upang protektahan ang kanyang katawan. Ang lasong gas ay agad na pumasok sa kanyang katawan sa lahat ng kanyang mga butas. Lalong lumabo ang ekspresyon ni Xiaoyan nang pumasok ang lason na gas sa kanyang katawan. Gayunpaman, nanggigigil pa rin siya at biglang binawi ang kamay. Hangin na ang matinding liwanag at unti-unting naglaho ang maraming peklat ng apoy sa ibabaw ng katawan ng Little Fairy Doctor, na tila nagsanib sa kanyang katawan. Ang lason na gas sa loob ng katawan ng Little Fairy Doctor ay tumigil sa paglabas sa sandaling mawala ang mga peklat ng apoy. Unti-unting bumalik sa normal na kulay ang balat sa kanyang katawan. Ang Wolfel Poison Body na malapit ng sumabog ay muling tinatakan. Ang Little Fairy Doctor ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata sa sandaling nabuklod ang Wolfel Poison Body. Ibinuka niya ang kanyang maliit na bibig at isang puwersa ng pagsipsap ang lumabas. Ang lason na fog na tumagos sa silid ay nagsimulang mag-iba-iba. Pagkatapos nito, nag-transform ito sa isang napakalaking air dragon na nilamon ng Little Fairy Doctor. Isang kakaibang ekspresyon ang agad na bumungad sa mukha ng Little Fairy Doctor matapos ang huling hibla ng lason ay masipsap sa kanyang katawan. Isang kislap ang kumislap sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Nang hindi namamalayan, ang aura ng Little Fairy Doctor ay mabilis na lumakas, na tila nakainom ng gamot na pampalakas. Sa loob ng ilang minuto, nalampasan niya ang 4-star level at sumulong sa 5-star level. Kung ang isang ordinaryong elite na Daozang ay makakita ng ganitong bilis, malamang na ang tao ay ganap na masindak. Ang pagsabog ng Wolfel Poison Body sa pagkakataong ito ay hindi lamang nabigo na kontrolin ang Little Fairy Doctor, ngunit sa halip ay pinahintulutan ang kanyang lakas na umunlad ng malaki. Talagang totoo, ang problema at mga pagpapala ay lumitaw ng magkasama. Ang pagtatapos ay lampas sa inaasahan ng sinuman. Ang Little Fairy Doctor ay dahan-daang nakahinga ng maluwag nang maramdaman niya ang kanyang panloob na katawan na unti-unting nagiging kalmado. Gumalaw ang kanyang maselang kamay at damaloy ang kanyang damit. Mabilis niyang tinakpan ang kanyang perpektong katawan. Pagkatapos lamang niyang gawin ang lahat ng ito ay ibinaling niya ang kanyang ulo at natuklasan na si Xiaoyan ay bumagsak sa kama. Naging balisa ang kanyang magandang mukha habang nagmamadaling binuhat siya. Tanging ang mukha ni Xiaoyan ay natatakpan ng kulay abunggas. Nakapasok na ba ang lason sa kanyang katawan? Nakahinga ng maluwag ang Little Fairy Doctor nang mapagtanto niya ang nangyari kay Xiaoyan. Saglit siyang nag-alinlangan bago bumungad sa mukha niya ang matangkad na pamumula. Bahagya niyang ibinaba ang kanyang ulo at ang kanyang maliit na bibig ay marahang nakatatak sa labi ni Xiaoyan. Unti-unting lumabas ang mga hibla ng kulay abo na gas mula sa katawan ni Xiaoyan. Naglakbay ang gas sa pagitan ng kanilang mga bibig, na inilipat pabalik sa katawan ng Little Fairy Doctor. Ang tahimik, maliit na silid ay nagliliwanag ng bahagyang pakiramdam ng tagsibol sa hangin. Battle Through the Heavens. Kabanata 927. Pagpino sa mabangis na espiritu. Nang magising si Xiaoyan mula sa kanyang walang malay na estado,
Ang kanyang mga mata ay dumapo sa isang pares ng magagandang kulay abo na kulay lilang mata. Nakahinga lang siya ng maluwag nang makita ang linaw sa loob ng mga ito. Hinailan niya ang katawan niya pataas. Bigla niyang natuklasan na hindi niya namalayang nahiga siya sa kama ng Little Fairy Doctor at nasangot ang espesyal na halimuyak na natatangi sa isang batang babae. Bumaba ang isip ni Xiaoyan sa kanyang katawan at pinalampas ito, para lamang matuklasan na ang poison gas ay ganap na nawala. Nakatulong na ako sa iyo na alisin ang singaw ng lason. Hindi mo kailangang mag-alala. Ginamit ng Little Fairy Doctor sa tabi ng kama ang kanyang mga kamay upang suportahan ang kanyang ulo habang pinagmamasdan siya ng hindi gumagalaw. Napangiti siya ng hindi sinasadya at nagsalita nang makita ang ginagawa ni Xiaoyan, dahilan para maramdaman niya na parang lumiwanag ang lahat sa kanyang harapan. Napangiti si Xiaoyan. Ang kanyang tingin ay dumapo sa katawan ng Little Fairy Doctor habang nagtataka niyang sinabi. Ang lakas mo. Mula sa kanyang sentido, ang aura ng Little Fairy Doctor sa kanyang harapan ay tila mas siksik kaysa dati. Ang pagsabog ng Wolfel Poison Body ay naglabas ng maraming poison gas. Ang nasabing poison gas ay maaaring makapinsala sa inyong lahat, ngunit ito ang pinakadakilang tonic para sa akin. Matapos masipsip ang lahat ng ito, ang aking lakas ay umusad din ng kaunti. Mahinang paliwanag ng Little Fairy Doctor. Biglang naintindihan ni Xiaoyan matapos marinig ang kanyang paliwanag. Agad niyang sinampal ang kanyang bibig at napabulalas. Talagang karapat-dapat itong maging Wolfel Poison Body. Ang ganitong paraan para magtaas ng lakas ay talagang hindi ko pa naririnig. Mainit na ngumiti ang Little Fairy Doctor. Ang kanyang magandang mga mata ay pinagmamasdan si Xiaoyan, at agad na namula muli ang kanyang mukha. Ang kanyang orihinal na Snow White na balat ay lumitaw na kakaiba sa kulay rosas na background. Ito ay tulad ng puting snow sa hilaga. Ang mala-merkuryo niyang mga mata ay tila nagtago ng ibang emosyon. Ibinaba niya ang kanyang ulo at mahinang sinabi. Salamat sa iyo sa pagkakataong ito. Kung wala ka rito, natatakot ako na nalakad ko ang aking huling hakbang. Bakit mo sinasabi ang lahat ng ito? Kung wala ako dito, hindi mo naaalisin ang selyo ng Wolfel Poison Body ng maraming beses, at ang pagsabog ay hindi na naisulong. Umiling si Xiaoyan habang gamulong pababa mula sa kama. Pinalakpak niya ang kanyang kamay, pinagmasdan ang Little Fairy Doctor sa kanyang mga mata, at sinabing. Dapat na kumpleto na ang selyo diba? Isang matangkad na pamumula ang hindi sinasadyang lumabas sa mukha ng Little Fairy Doctor nang mabanggit ang selyo. Marahan niyang ikan-iling ang kanyang medyo payat na puting nyebe na baba at sinabing. Oo, nararamdaman ko na ang Wolfel Poison Body ay napigilan na. Ayon sa lakas ng selyo, hindi ito dapat maging problema sa pagpapanatili nito sa loob ng 2 hanggang 3 taon. Tumanggo si Xiaoyan at ngumiti habang sinasabi. Mabuti iyan. Sapat na ang 2 hanggang 3 taon para mahanap natin ang Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Tumanggo ang Little Fairy Doctor. Tara na, umalis muna tayo sa lugar na ito. Sa tingin ko ang First Elder at ang iba ay dapat na pagkabalisa mula sa paghihintay. Kinawayan ni Xiaoyan ang kanyang kamay at naglakad papunta sa pinto. Masunuring sumunod ang Little Fairy Doctor mula sa likuran. Hindi mapakali si Su Chen sa labas ng silid. Kalahating araw na mula nang pumasok si Xiaoyan, ngunit wala pa rin kahit katiting na aktibidad. Dahil sa takot niya sa poison gas sa loob, hindi siya nang ahas na basta-basta na lang pumasok. Gayunpaman, dahan-dahang bumukas ang pintong nakasara ng mahigpit ng mapuno ng pagkabalisa ang mukha ni Su Chen. Isang langit-ngit na tunog ang naging dahilan upang bumaril ang kanyang tingin sa unang sandali. Nang makita niya ang isang binata na may itim na damit na naglalakad palabas ng silid ay nakahinga siya ng maluwag at lumitaw na parang naibsan siya sa isang malaking pasanin. Ayos ka lang ba? Si Su Chen ay mabilis na humakbang pasulong. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang maayos na ang 2 individual. Gayunpaman, medyo nag-aalala ang boses niya habang nagtatanong. Ngumiti si Xiaoyan at tumanggo. Itinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan ang umaanod na kulay abo na gas sa loob ng magaan na kurtina. Ang poison gas sa lugar na ito ay maaaring hindi kasing siksik ng fog sa loob ng bahay,
ngunit malamang na magdulot ito ng malaking pinsala sa mga estudyante kung hahayaan itong kumalat. Ang Little Fairy Doctor sa gilid ay tila alam ang iniisip ni Xiaoyan. Dahan-daang inilahad ang kamay niya bago ito sumenyas. Isang bagyo ang lumitaw sa loob ng magaan na kurtina mula sa kung saan, sinipsip ang lahat ng lason na gas ng magkasama bago ito nag-transform sa isang siksik na haligi ng singaw na nasisipsip sa katawan ng Little Fairy Doctor. Si Su Chen ay hindi sinasadyang nag-click sa kanyang dila sa pagkagulat habang pinapanood niya ang Little Fairy Doctor na supulan ang singaw ng lason na ito sa pamamagitan lamang ng pagtataas ng kanyang kamay. Dama po ang tingin nito sa kanya at bumungad sa kanyang mga mata ang pagtataka. Hindi niya sinasadyang sumigaw. Nakasulong ka na. Bahagyang tumango ang Little Fairy Doctor habang pinagmamasdan ang nagtatakang gawin ni Su Chen. Alam niya ang dahilan ng pagkawala nito sa sarili. Pagkatapos ng lahat, ang bawat bituin ng pagsulong para sa isang piling daozang ay mangangahulugan ng malaking pagtaas sa lakas ng isang tao. Ang isang ordinaryong daozang ay maaaring nahihirapang itaas ang kanilang lakas sa pamamagitan ng kahit isang bituin kahit na pagkatapos ng ilang taon o kahit isang buong dekada. Matanda na talaga ako. Ang mundong ito ay pag-aari pa rin ng kabataan. Bumantong hininga si Su Chen at umiling. Puno ng inggit ang tono niya. First Elder, mangyaring ipamahagi itong medicinal powder sa mga estudyanteng hindi sinasadyang nakalanghap ng poison gas. Dapat ay maayos na sila pagkatapos magpahinga ng ilang araw. Ang Little Fairy Doctor ay naglabas ng isang bote ng jade mula sa kanyang storage ring at ibinigay ito kay Su Chen habang nagsasalita ng medyo humihingi ng tawad. Hihihi. Ayos lang. Tretuhin mo na lang ito bilang pagbibigay ng kaunting aral sa mga batang iyon. Kung hindi, susugod na lang sila kung may makita silang kakaiba sa hinaharap. Tinanggap ni Su Chen ang bote ng jade at tumawa ng buong puso. First Elder, dahil maayos na ang lahat, bakit hindi mo muna alisin ang energy barrier? Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo, tumingin sa energy barrier sa itaas, at ngumiti habang nagbibigay ng mungkahi. Oo, sa palagay ko ang iyong pangalawang kapatid ay dapat na labis na sabik sa paghihintay sa labas. Ngumiti si Su Chen. Ikinumpas niya ang kanyang manggas at isang invisible na ripple ang lumabas. Kaagad, bahagyang yumanig ang energy light barrier na tumakip sa courtyard at unti-unting nagkalat. Ang energy light barrier ay kakalat-kulat lamang ng may dalawang tao na nagmamadaling pumasok. Nakahinga lang sila ng maluwag nang makitang si Xiaoyan at ang dalawa pa ay nakatayong walang pinsala sa courtyard. Ang mga taong pumasok ay natural na sina Xiaoli, Ziyan, at ang iba pa. Ang naging dahilan ng pagkagulat ni Xiaoyan ay isang babaeng nakaasol na damit, si Zinlan mula sa Pants Gate. Tinapik-tapik ng kamay ni Zinlan ang kanyang makapal na dibdib nang makita si Xiaoyan. Sabi niya, Big Brother Xiaoyan, ikaw ang katulong na natamo ko pagkatapos ng matinding kahirapan. Walang dapat mangyari sa iyo. Napangiti si Xiaoyan nang marinig niya ito. Nakipag-chat siya kay Xiaoli sa una bago ibinaling ang tingin kay Zinlan. Sabi niya, relax, natural na hindi ko nababalikan ang pangako ko sa iyo. Tama, kailan mo sisimulan ang paglalakbay sa Central Plains? Napaisip sandali si Zinlan at sinabing, 2 buwan mula ngayon. Kasalukuyan akong nag-aayos ng isang uri ng tabletang panggamot na nangangailangan ng kaunting oras. 2 buwan ha? Hinaplos ni Xiaoyan ang kanyang baba. Kailangan pa rin ni Tian Wu Zunzi na pinuhin ang mabangis na espiritu. Bukod dito, binalak niyang subukang pinuhin ang tinatawag na Sky Demon Puppet bago siya umalis. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay kailangan niyang pinuhin ang Heaven Soul Blood Bone Pill na ipinangako niya kay Medusa bago siya umalis. Kung tutuusin, walang nakakaalam kung gaano katagal niya kakailanganin pagkatapos niyang umalis. Kung talagang may sitwasyon sa panig ni Medusa, malamang na hindi siya makapaghintay ng ganoon katagal. Bukod dito, dahil sa kanyang karakter, ang kabiguan ni Xiaoyan na tuparin ang kanyang pangako at ibigay ang medicinal pill ay malamang na magresulta sa galit nitong galit sa kanya sa buong buhay niya. Sa makatuwid, tiyak na hindi niya maantala ang bagay na ito. Bagamat medyo mahirap para kay Xiaoyan na pinuhin ang isang Tier 7 medicinal pill gamit ang kanyang kasalukuyang kakayahan,
Kailangan niya itong subukan kahit anong mangyari. Kung titingnan ang mga bagay sa ganitong paraan, tila magiging maikli lang ang 2 buwan. Hindi tayo mahuhuli sa pill gathering ng pill tower, di ba? Marahan na bam antong hininga si Xiaoyan sa kanyang puso bago siya tila biglang may naalala at mabilis na nagtanong. Ito rin ay isang bagay na binigyan niya ng malaking kahalagahan. Walang dapat magkamali. Relax, may mahigit 2 taon pa hanggang sa pill gathering ngayong season. Magkakaroon ka ng sapat na oras ng paghahanda pagdating mo sa Central Plains. Nakangiti si Xinlan habang sumagot. Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan sa kanyang puso nang marinig niyang may natitira pang oras na iyon. Hindi niya nais na magmadali sa Central Plains ng napakabilis para lamang lumahok sa malawakang pill gathering kung saan nagtipon ang lahat ng uri ng tao nang hindi pamilyar sa lugar. Hindi makikinabang sa kanya ang pagbangga sa paligid. Dahil ayos ka na, makatitiyak ako. Kailangan ko pang bumalik para mag-blend ng ilang sangkap na panggamot. Busy ka rin tao. Magkita tayo makalipas ang 2 buwan. Hindi na nagtagal si Xinlan matapos makitang maayos na si Xiaoyan. Binigyan niya ito ng isang matamis na ngiti bago tumalikod para umalis ng courtyard. Marahang napabuntong hininga si Xiaoyan habang pinagmamasdan ang nawawalang likod ni Xinlan. Tila kailangan niyang gamitin ng husto ang 2 buwang ito. Sa ikalawang araw pagkatapos ayusin ni Xiaoyan ang usapin ng Little Fairy Doctor, muli siyang pumasok sa mundo ng magma sa ilalim ng Blazing Sky Chi Refining Tower. Kailangan niyang tulungan si Tian Wu Zunzi na pinuhin ang mabangis na espiritu, at susubukan niyang pinuhin ang isang Sky Demon Puppet. Sa kabila ng ilang oras na lumipas, ang mundo ng magma ay tahimik pa rin. Mahirap isipin na ang tahimik na mundong ito ay nagtago ng kakaibang lahi pati na rin ang isang lihim na maaaring pukawin ang buong kontinente ng Daochi. Nang muling lumitaw si Xiaoyan sa kuwebang nilikha niya, tumalon din si Tian Wu Zunzi. Sa sandaling ito, medyo malabo ang kanyang figure. Sa kabila ng pagkagising sa kanyang pagkakatulog na may soul-cultivating saliva na ginamit ni Xiaoyan, ang kanyang espiritual na kalagayan ay mas mababa kung ikukumpara sa nakaraan. Xiaoyan, dahil sa kalagayan ko ngayon, mahirap para sa akin na ganap na sugpuin ang mabangis na espiritu. Kaya, kailangan mo rin akong bigyan ng tulong. Nang lumitaw si Tian Wu Zunzi, nagsalita siya ng may tame-time na ekspresyon. Matandang Ginoong Yao, mangyaring makatiyak na gagawin ni Xiaoyan ang lahat ng kanyang makakaya. Pinagdikit ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay habang sumagot siya sa malalim na boses. Tumanggaw si Tian Wu Zunzi. Marahan niyang sinabi. Bukod dito, ipahiram sa akin ang Fallen Heart Flame. Kailangan kong hiramin ang lakas nito para mapadalisay ang mabangis na espiritu. Hindi nagatubili si Xiaoyan nang marinig ito. Sinenyasan niya ang kanyang kamay at isang kumpol ng hindi nakikitang apoy ang lumitaw sa kanyang harapan. Nang makitang inalis ni Xiaoyan ang Fallen Heart Flame nang walang pag-aalinlangan, pinag-aralan siya ng malalim ni Tian Wu Zunzi. Napangiti siya habang sinasabi, "Munting kapwa, bagay ka talaga sa panlasa ng matandang ito. Tatandaan ng matandang ito ang lahat ng mga pabor na ibinigay mo." Ngumiti si Xiaoyan, ngunit hindi pinabulaanan ang kanyang mga salita. Matapos makipag-ugnayan sa loob ng mahabang panahon, alam din niya na tila pinahahalagahan ni Tian Wu Zunzi ang mga bagay tulad ng mga pabor. Matandang Ginoong Yao, mangyaring magsimula. Malakas na tumanggaw si Tian Wu Zunzi. Ang kanyang mukha ay puno ng isang seryosong ekspresyon. Inabot niya ang kamay niya at sinenyasan iyon. Pagkatapos nito, dahan-daang lumutang sa kanyang harapan ang Fallen Heart Flame. Pinitik niya ang kanyang daliri at biglang nanginag ang kulay puti na singsing sa daliri ni Xiaoyan. Agad na bumungad dito ang isang hindi pangkaraniwang marahas at mabangis na aura. Battle Through the Heavens. Kabanata 928. Pagpino sa Sky Demon Puppet. Isang malabo na hamog na dugo ang bumalot sa lahat ng direksyon mula sa kulay puti na singsing. Mabilis itong naipon at naging kulay dugo sa loob ng kuweba. Ang figure na ito ay lumitaw lamang nang kumalat ang isang hindi pangkaraniwang makakapal na amoy. Gayunpaman, ang 2 tao sa loob ng kuweba ay hindi ordinaryong tao. Ang ganitong uri ng negatibong emosyon ay hindi matagumpay na nasira ang kanilang isip.
Kalalabas lang ng mabangis na espiritu nang makita nito sina Xiaoyan at Tianwu Zunzi. Marahil dahil nakunan ito sa huling pagkakataon na nakita nito ang mga taong ito, ngunit hindi talaga ito sumaksak sa kanila. Sa halip, tumalikod ito, naging anino ng dugo na mabilis na bumaril sa kuweba. Mukhang natakot ito sa kanila at talagang sinusubukang tumakas. Gusto mong tumakas? Huminga ng malamig si Tianwu Zunzi nang makita ang kilos ng mabangis na espiritu. Nakakuyom ang kanyang kamay at ang Fallen Heart Flame sa kanyang harapan ay mabilis na kumalat. Nag-transform ito sa isang fire web habang nagmamadaling lumabas. Sa wakas, nagawa nitong i-seal ang exit ng kuweba bago pa ito maabot ng dugo. Ang takot ay sumilay sa kulay dugong mga mata ng mabangis na espiritu nang makita nito ang hindi nakikitang sapot ng apoy. Bagamat kulang ito sa katalinuhan, sinabi ng instincts nito na ang invisible fire web na ito sa harap nito ay magdudulot ng malaking pinsala dito. Pilit na pinahinto ng lumaragasang numero ng dugo ang nag-charge nitong katawan sa gitna ng nakakatang na tili. Pagkatapos nito, pinatahimik nito ang katawan sa isang lugar na 5 talampakan lamang mula sa sapot ng apoy. Huminto ang katawan, ngunit bago pa magalak ang taong may dugo, winagaway ni Tianwu Zunzi ang kanyang manggas. Maaaring panoorin ng isa ang pagbagsak ng sapot ng apoy bago naging parang gutom na lobo, na umaarangkada. Ang web ay nakabalot sa mabangis na espiritu, na hindi maaaring bawiin sa oras. Shi. Ang sapot ng apoy ay nakipag-ugnayan lamang sa katawan ng bangis na espiritu nang agad itong nagbuga ng mga alon ng puting fog. Paulit-ulit na lumabas ang tunog ng chi-chi. Sinabayan din ito ng todo-todo na pakikibakan ng mabangis na diwa. Bagamat hindi ito nagtataglay ng anumang katalinuhan, ang Fallen Heart Flame ay maaaring makaapekto sa espiritu nito. Mahirap iwasan ang ganitong uri ng nakakapasong sakit na nagmula sa diwa ng isang tao. Ang mga alon ng malapot na kulay dugong fog ay lumundag mula sa katawan ng mabangis na espiritu habang ito ay nagpupumiglas. Pagkatapos nito, bumangga ang fog sa nakapalibot na invisible fire web. Sila ay nagsimulang mabangis at walang awa na magkasira sa isa't isa. Isang malamig na ekspresyon ang bumungad sa mga mata ni Tianwu Zunzi nang makita niya ang pagganti ng mabangis na espiritu. Biglang nagbago ang kanyang kamay at unti-unting lumiit ang sapot ng apoy. Habang lumiliit ang sapot ng apoy na ito, lumiliit din ang katawan ng mabangis na espiritu sa loob nito. Xiaoyan, dagdagan ang lakas ng Fallen Heart Flame. Biglang sumigaw si Tianwu Zunzi habang nakatitig sa lumiliit na fire web. Si Xiaoyan, na kanina pa naghihintay ng mga order sa gilid, ay agad na tumango nang marinig ito. Pinitik niya ang kanyang daliri at isang alon ng Daoqi ang bumaril. Sa wakas, napunta ito sa fire web. Ang Daoqi ay mabilis na nilamon ng sapot ng apoy. Kasunod ng pagkonsumo ng fire web ng Daoqi, ang hindi nakikitang apoy na nananatili sa ibabaw nito ay naging mas siksik. Sa kabilang banda, ang mabangis na espiritu sa loob ay paulit-ulit na naglalabas ng galit na galit dahil sa pag-ihaw. Gaano man kalakas ang pagpupumiglas nito, napakahirap makatakas mula sa mga pagpigil ng fire web. Patuloy na palakasin ito. Sinulyapan ni Tianwu Zunzi ang espiritu na nagpupumilit pa rin at nagutos sa malalim na boses. Kalmado ang ekspresyon ni Xiaoyan. Ang kanyang 10 daliri ay paulit-ulit na pamitik at maraming Daoqi pillars ang pumutok. Sa wakas, ganap silang pinagsama sa web ng apoy. Sa pagdaragdag ng higit pang Daoqi, naging nakakatakot ang temperatura ng Fallen Heart Flame. Sa huli, ang mabangis na espiritu sa wakas ay sumabog sa gitna ng isang matalim na kahabag-habag na sigaw, at naging isang malapot na kulay dugong fog na naanod sa loob ng sapot ng apoy. Nakahinga ng maluwag si Tianwu Zunzi nang makita ang eksenang ito. Nagbago ang selyo sa kanyang kamay at unti-unting nagkalat ang sapot ng apoy. Hindi nagtagal ay naipon ito sa isang 10 talampakang laking kaldero na gawa sa apoy. Naipit sa loob ng kaldero ang kumpol ng malapot na kulay dugong fog. Ang sorpresa ay sumili din sa mga mata ni Xiaoyan habang pinag-aaralan niya ang mapanlikhang paraan ni Tianwu Zunzi sa pagsasama-sama ng flame cauldron. Talagang karapat-dapat siyang maging isang piling tao na Daozun.
Inamin ni Xiaoyan na ang kanyang paraan ng pagkontrol ng apoy ay mas mababa kaysa sa kanya. Si Tian Wuzunzi ay talagang karapat-dapat sa kanyang pangalan. Ang temperatura sa loob ng fire cauldron ay lubhang nakakatakot. Sa pagiging pino sa ilalim ng mataas na temperaturang iyon, dahan-daang naging mapatla ang kumpol ng malapot na fog ng dugo. Alam ni Xiaoyan na hanggat ang kulay ng dugo sa loob nito ay ganap na nalinis, ang mabangis na espiritu ay matagumpay na mapapadalisay sa isang kumpol ng sobrang dalisay na espiritual na lakas. Gayunpaman, ang proseso ng naturang pagpipino ay medyo mabagal. Malamang na ang isa ay mahihirapang lubusang pinuhin ang mabangis na espiritu sa bilis na ito nang hindi bababa sa 3 hanggang 4 na araw. Sige, sa susunod, kakailanganin kong tulungan mo akong mapanatili itong kaldero ng apoy. Nagpakita ng ngiti ang mukha ni Tian Wuzunzi habang tinitingnan niya ang kulay dugo na fog, dahan-daang dinadalisay sa loob ng fire cauldron. Pagkatapos nito, ngumiti siya habang kinakausap si Xiaoyan. Oo, matandang ginooyaw, maaari ka lang magpahinga. Ngumiti si Xiaoyan at tumango. Ang apoy ay kinokontrol ni Tian Wuzunzi. Ang kailangan lang niyang gawin ay magbigay ng sapat na daochi para mamanyobra ang Fallen Heart Flame. Hindi nito masyadong naubos ang lakas ng kanyang pag-iisip. Ngumiti din si Tian Wuzunzi at tumango nang marinig niya ito. Pagkatapos nito, dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at umupo ng naka-cross-legged sa ere. Isang thread ng espiritual na lakas ang lumabas at kinokontrol ang apoy sa loob ng kaldero ng apoy upang magpatuloy sa pagpipino. Muling ibinuhos ni Xiaoyan ang isang alon ng daochi sa kaldero ng apoy nang makitang nakapikit si Tian Wuzunji. Pagkatapos nito, kinuyam niya ang kanyang kamay at isang ordinaryong grayish-brown na bamboo scroll ang lumitaw sa kanyang kamay. Sky Demon Puppet. Ang scroll na ito ay natural na isang kayamanan na nakuha ni Xiaoyan mula sa pagsalakay sa Demon Flame Valley Storehouse. Ang puppet skill na naitala dito ay naging dahilan ng kanyang pagiging mausisa. Dahan-dahang binuksan ng daliri ni Xiaoyan ang scroll. Ang mga salitang iyon na nakasulat dito ay nagsimulang pumasok sa ulo ni Xiaoyan ng paisa-isa bago nag-iwan ng malalim na alaala na mahirap tanggalin. Ang kuweba ay dahan-daang bumaba sa katahimikan. Itinoon ni Tian Wuzunzi ang kanyang atensyon sa apoy na nagpapadalisay sa mabangis na espiritu habang itinoon ni Xiaoyan ang kanyang atensyon sa misteryosong mundo na naitala sa loob ng bamboo scroll. Ang tahimik na kapaligirang ito ay nagpatuloy ng humigit kumulang 1 oras bago nakabawi si Xiaoyan mula sa humihimok na boses ni Tian Wuzunji. Agad siyang nagbigay ng nahihiyang ngiti at nagmamadaling tinawag ang isang alon ni Daochi para ihagis sa kaldero ng apoy. Pagkatapos nitong 1 oras na pag-aaral, naunawaan din ni Xiaoyan ang Sky Demon Puppet na ito. Kung nais ng isang tao na pinuhin ang bagay na ito, kailangan niyang taglayin ang 3 pangunahing sangkap na nakasulat sa panimula. Isang bangkay, isang monster core, at isang espiritu. Siyempre, maliban sa mga ito, ang isa ay mangangailangan ng ilang mga espesyal na metal na materyales upang maging mas matigas ang katawan ng papay. Tinapik ni Xiaoyan ang bamboo scroll sa kanyang braso. Unti-unti siyang nahuhulog sa malalim na pag-iisip. Siya ay karaniwang nagmamay-ari ng lahat ng mga bagay na ito. Para sa isang bangkay, mayroon siyang katawan ni Yun Shan at ng Old Ground Demon Ghost. Para sa isang monster core, ang rank 7 Fire Affinity na monster core ay dapat na magawa ang trick. Para sa isang espiritu, ang Protector Tai mula sa Hall of Souls na nakuha niya mula sa Chuyon Empire noon ay ang pinakamahusay na kapalit. Si Xiaoyan ay nagtataglay din ng ilang espesyal na metal na materyales sa kanyang storage ring. Dahil isa siyang alchemist, nakaugalian na niyang mamolekta ng iba't ibang bagay. Isang malamig na kislap ang biglang sumilay sa mga mata ni Xiaoyan habang iniisip niya ang tungkol sa mga espiritu. Kinamayan niya ang kanyang kamay at lumitaw sa kanyang kamay ang isang bote ng jade na may mahinang di nakikitang apoy na nakatikip sa bibig nito. Mayroong isang hibla ng espiritual na alon na mahinang lumabas mula rito. Pinunasan ng daliri ni Xiaoyan ang bibig ng bote at inalis ang layer ng apoy. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at ang isang espiritual na lakas ay nagdala ng boses na ipinadala sa bote ng jade. Hanfang, alam mo ba ang lugar kung saan ikinulong ng Hall of Souls ang guro? Hahaha. Xiaoyan,
Gusto mo bang iligtas ang matandang iyon na hindi mamamatay? Tumigil ka sa pangangarap. Ang kaunting kakayahan mong ito ay parang langgam kung makikilala mo ang mga tunay na eksperto mula sa Hall of Souls. Hihihi. Kung gusto mo talagang malaman, pwede mo akong palabasin at magmakaawa sa akin ng maayos, baka bigla akong maawa at magbunyag ng kaunting impormasyon sa iyo. Isang mayabang na tawa ang narinig mula sa bote ng Jade. Nanatiling walang pakialam ang mukha ni Xiaoyan. Hindi siya nagaksaya ng hininga. Sa isang pitik ng kanyang daliri, isang tipak ng jade green na apoy ang pumasok sa bote ng Jade. Hindi nagtagal, isang malungkot na sigaw na nakakasakit sa tainga ang naipadala mula sa bote ng Jade. Itigil ang pagsunog. Ano ang gusto mong malaman? Maaari nating pag-usapan ang bagay na ito ng dahan-dahan. Hindi pinansin ni Xiaoyan ang takot na sigaw sa loob ng bote ng Jade. Gamit ang kanyang daliri, isang manipis na apoy ang muling tumakip sa bibig ng bote. Pagkatapos ay tinasa niya ang bote ng Jade bago ibalik ito sa kanyang storage ring. Kapag nakikitungo sa gayong tao, mas madaling makipag-usap kung hahayaan siyang magdusa ng kaunti. Sinulyapan ni Xiaoyan ang kaldero ng apoy pagkatapos gawin ang lahat ng ito. Ang malapot na fog ng dugo sa loob nito ay medyo namutla. Maliwanag, ang pagpipino ay umuunlad ng maayos. Napalayo ang tingin ni Xiaoyan sa kaldero ng apoy. Pinaglaruan niya ang bamboo scroll sa kanyang kamay, nag-alinlangan sandali, at inimbak ito sa loob ng kanyang storage ring. Sa kasalukuyan, kailangan pa niyang alagaan ang kaldero ng apoy. Sa makatuwid, hindi ito ang pinakamahusay na oras upang pinuhin ang iba pang mga bagay. Hindi pa huli ang lahat para maghintay hanggang matapos niyang lubusang mapadalisay ang mabangis na espiritu bago magsimula. Tumigil sa pag-aalinlangan si Xiaoyan pagkatapos na gawin ang kanyang desisyon sa loob ng kanyang puso. Huminga siya ng malumanay, umupo ng naka-cross-legged, at nagsimulang sumipsap ng enerhiya upang mapunan ang pagod sa loob ng kanyang katawan. Lumipas ang 3 araw ng tahimik na pagpipino sa isang iglap. Sa araw na ito, ang 2 tao sa kuweba na nakapikit ay binuksan silang magkasama ng walang anumang paunang kasunduan. Ang kanilang mga tingin ay itinapon sa kalderong apoy na lumulutang sa hangin. Pareho nilang naramdaman na ang malapot na kulay dugong fog ay ganap na nakakalat. Ang pinalitan nito ay isang kumpol ng magulong singaw. Naramdaman ni Xiaoyan ang sobrang siksik na espiritual na lakas sa singaw na iyon. Sa wakas ay matagumpay itong napino. Isang nasasabik na ekspresyon ang bumungad sa mga mata ni Tian Wu Zunzi habang nakatitig siya sa hindi nakikitang gas. Ginalaw niya ang kanyang kamay at bumagsak ang kaldero ng apoy. Agad itong nag-transform sa isang kumpol ng invisible na apoy, na sumugod kay Xiaoyan bago pumasok sa kanyang katawan. Ang kumpol ng magulong gas na iyon ay nilamon ni Tian Wu Zunzi matapos itong lumapit sa kanya. Nang inig ang kanyang anyo at napalitan ng puting glow na pumasok sa kulay puti na singsing. Hahaha. Xiaoyan, ang mga salita ay hindi maaaring magpasalamat sa ganoong kalaking pabor. Ang matandang ito ay darating at ibabalik ang pabor na ito pagkatapos naganap na makuha ang espiritual na lakas na ito. Bukod pa rito, ang oras na kailangan ko para sa pagsipsip na ito ay maaaring medyo matagal. Dapat kang maging mas maingat. Napangiti din si Xiaoyan nang marinig niya ang tawa ni Tian Wu Zunzi. Bahagya siyang tumango at inangat ang ulo para tingnan ang bakanteng kuweba. Tumawa siya ng mahina. Kung ganoon, pipinuhin ko ang Sky Demon Puppet. Battle Through the Heavens. Kabanata 929. Pagpipino. Ang kalangitan sa gabi ay natatakpan ng liwanag ng mga bituin. Tahimik ang labas. Bukod sa paminsan-minsang tawa ng palaka, tumahimik ang lahat. Isang malamig na hangin ang nagpaikot-ikot sa loob ng isang bakanteng kuweba habang si Xiaoyan ay nakaupo na naka-cross-legged sa isang napakalaking bato sa loob ng kuweba. Solemn na ang ekspresyon niya. Ilang sandali pa, winagawin niya ang kanyang kamay at 2 bagay ang sumugod sa kanyang storage ring. Ang mga bagay na ito ay damapo ng husto sa lupa, na nagdulot ng kaunting alikabok. Lumitaw sa lupa ang 2 bangkay na na-freeze. Si Xiaoyan ay hindi pamilyar sa 2 bangkay na ito. Sila ay si Yunshan at ang Old Ground Demon Ghost.
Ang mga tingin ni Xiaoyan ay dahan-daang dumampi sa mga mukha ng dalawang bangkay na ito, na napanatili sa ekspresyon na sila. Sa wakas, huminto ang kanyang tingin kay Yunshan na may puting damit. Sa wakas ay nagpakawala si Xiaoyan ng mahabang panahon mamaya. Pagkaraan ng napakaraming taon, unti-unting nabawasan ang puot ni Xiaoyan kasunod ng pagbuwag ng Misty Cloud Sect. Bukod dito, halos hindi makabawi ang kaawa-awang kapalaran nito sa ginawa nito sa Shao Clan. Kung ikukumpara ang dalawang bangkay, ang lakas ni Yunshan ay nasa isang 2-star hanggang 3-star daw zang bago siya namatay habang ang Old Ground Demon Ghost ay may lakas ng 7-star daw zang. Kung ihahambing kung aling bangkay ang gagamitin upang pinuhin ang Sky Demon Puppet, ang rate ng tagumpay ng huli ay maaaring mas mataas ng kaunti. Higit pa rito, si Xiaoyan ay hindi nagnanais na may kasunod ang hitsura ni Yunshan sa kanyang tabi kahit na ang bagay na iyon ay isang papel lamang na may mukha ni Yunshan. Huminto ang tingin ni Xiaoyan sa mukha ni Yunshan. Medyo wala ang isip niya. Ang isang matikas at mapagmataas na figure na naglalabas ng marangal na aura ay malabo na lumitaw sa kanyang isipan kasama ang puting ulap na damit na dahan-daang naanod sa figure, na nagbibigay diin sa mga figurang gumagalaw na kurba. Yun. Isang mahinang ungol ang biglang lumabas sa bibig ni Xiaoyan. Nakuyam ang kamao niya nang hindi sinasadya nang maalala ang masalimuot na tingin nito noong aalis na siya noon. 70% ang kalungkutan sa loob ng mga mata na iyon, 10% ay kawalan ng magawa, 10% ay kalungkutan dahil sa pagsuko at mayroong bahagyang pagkapuot. Tila isinasa puso pa rin niya ang kabangisan nito. Malupit niyang winasak ang lahat ng mayroon siya. Ang maliit na hibla ng puot na ito ang nagudyok sa kanya na lisanin ang lugar na tinitirhan niya sa loob ng maraming taon. Marahil sa paraan na nakita niya ito, ang lugar na iyon ay isang lugar ng kalungkutan. Pagkatapos umalis, napakahirap para sa kanya na bumalik. Humigpit ang kamao ni Xiaoyan sa ilalim ng kanyang manggas. Hindi maikakailang may mabong damdamin siya sa babaeng ito, ang unang taong nagkaroon ng balat sa kanya noong nagsasanay siya sa labas. Ang lahat ng nangyari sa kuwebang iyon ay napakalaking dagok sa kanyang kabataan. Simula noon ay naiintindihan na niya kung ano ang isang babae. Siya ay hindi na isang batang lalaki. Siya ay nagbago sa isang tunay na tao. Alam ni Xiaoyan na hinding-hindi niya ito makakalimutan sa buong buhay niya. Ang lahat ng ito ay tila isang nagbabagang bakas na naging sanhi ng hindi niya magawang kalimutan siya. Medyo nakakaantig ang pagkikita ng dalawa. Gayunpaman, tila nauwi ito sa paghihirap. Imposibleng patawarin ni Xiaoyan ang ginawa ng Misty Cloud Sect at Yunshan sa Shao Clan. Kaya naman, bilang pinuno ng Misty Cloud Sect, kailangan niyang manindigan laban kay Xiaoyan kahit na siya ang nasugatan ng husto. Ito ay isang wakas na natukoy na sa simula. Isang mahinang buntong hininga ang dahan-daang umalangaw-ngaw sa loob ng kuweba. Kinawayan ni Xiaoyan ang kanyang kamay at ibinalik ang bangkay ni Yunshan sa kanyang storage ring. Ayaw niyang gamitin ang kanyang katawan para pinuhin ang Sky Demon Puppet. Maging siya ay hindi moari kung ano ang tunay na dahilan. Ang tanging nais niyang pigilan ay ang malabong pag-iisip na itusok ang isang dagwang kutsilyo sa mahinang puso ng isang babae, na natatakpan ng mga pinsala. Walang balita tungkol kay Yunyun mula nang umalis siya sa Jiama Empire. Ang kontinente ng Daochi ay napakalaki. Ang pagtatangkang maghanap ng tao sa malawak na dagat ng mga tao ay katumbas ng paghahanap ng karayom sa isang dayami. Gayunpaman, si Xiaoyan ay may malabo na pakiramdam na maaari niya itong makitang muli sa Central Plains. Bagamat ang pakiramdam na ito ay walang dahilan, pinili pa rin ni Xiaoyan na paniwalaan ito. Kaya naman, inimbak niya ang bangkay ni Yunshan. Hindi niya ninais na bigla siyang mabangga at ayaw nitong makita siya dahil sa papel na sumusunod sa kanya. Guro, kapag nailigtas ka na ng disipulong ito, tutulungan ka mismo ng disipulong ito na makahanap ng mas malakas na katawan. Tahimik na bamulong si Xiaoyan sa kanyang puso. Unti-unting lumino din ang kanyang mga mata habang tahimik na lumitaw ang isang mahigpit na ekspresyon. Ikinuyom ni Xiaoyan ang kanyang kamay at ang jade green na apoy ay muling lumabas. Pinitik niya ang kanyang daliri at lumabas ang apoy, at ibinalot sa bangkay ng Old Ground Demon Ghost. Ang mataas na temperatura ay mabilis na natunaw ang layer ng yelo na tumatakip sa katawan.
Ang mga damit ng Old Ground Demon Ghost ay naging pulbos matapos matuno ang yelo. Ang mainit na temperatura ay naging sanhi ng pag-apoy pula ng bangkay. Kasunod ng paulit-ulit na pag-ihaw na ito, ang mga hibla ng mahinang itim na hangin ay tumakas mula sa bangkay at nasunog ng jade green na apoy sa wala. Ang ganitong uri ng itim na gas ay isang uri ng singaw ng bangkay. Nakapaloob dito ang kalooban ng may-ari noong siya ay nabubuhay pa. Kung ang itim na gas na ito ay hindi ganap na maalis, ang ibang mga espiritu ay mahihirapang sumanib sa katawan. Bukod dito, ang pagpipino ng Sky Demon Puppet ay nangangailangan ng katawan, monster core, at espiritu upang maayos na pagsamahin. Sa makatuwid, ang singaw ng bangkay na ito ay kailangang alisin. Ang temperatura ng heart flame ay tiyak na kinokontrol ni Xiaoyan. Nagawa ng apoy na ilabas ang singaw ng bangkay ngunit hindi masunog ang katawan. Ang pagpino lamang ng pisikal na katawan ay umabot ng 3 oras ng oras ni Xiaoyan. Doon lamang tuluyang naalis ang singaw ng bangkay sa loob ng bangkay. Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan nang umalis sa katawan ang huling hibla ng singaw ng bangkay. Agad niyang pinitik ang kanyang daliri at 2 bagyong Daochi ang bumaril, na nagbukas ng kasing laki ng kamao na butas sa dibdib at sa noo ng bangkay. Walang sariwang dugo ang dumaloy mula sa mga butas dahil ang lahat ng dugo ay nasangga sa panahon ng pagpino ng bangkay. Ito ay isang maliit na hakbang sa pagpino sa Sky Demon Puppet. Sa sandaling ito, ang bangkay ng Old Ground Demon Ghost ay tinamaan din ng ilang bilog. Kulay abu-puti ang balat ng kanyang katawan na may malamig na anyo. Mahigpit na damaykit ang balat sa mga nangungunot nitong kalamnan. Ang kanyang mga kamay ay naging napakahaba rin, na tila mga matulis na punyal. Pinino ni Xiaoyan ang bangkay na ito ayon sa nakasulat sa bamboo scroll. Pagkatapos nito, iniabot niya ang kanyang kamay at sumenyas. Ang maapoy na pulang monster core ay lumitaw ng wala sa oras, at nahulog sa maliit na butas sa dibdib ng bangkay. Matapos makumplito ang lahat ng ito, naglabas si Xiaoyan ng isa pang bote ng jade na may malamig na ekspresyon. Ang bote ng jade ay bahagyang naglalabas ng malakas na espiritual na alon. Xiaoyan, ano ang kailangan mo para mawala ang matandang ito? Isang galit at mabangis na dagandong ang nalipat mula sa bote ng jade nang lumitaw ito. Protector Tai, hindi na kailangang mag-alala. Papaalisin kita kaagad. Napaangat ang sulok ng bibig ni Xiaoyan sa isang malamig na ngiti. Kinuyam niya ang kanyang kamay at biglang nabasag ang bote ng jade, na nagpakita ng kulay itim na espiritu. Kalalabas lang ng espiritu nang tumakas ito patungo sa labasan ng kuweba nang walang pakialam sa kahit ano paman. Gayunpaman, nahuli ito ni Xiaoyan, na handa. Ang kulay itim na espiritu ay nagpupumiglas ng husto habang ang mga sumpa ay ibinubuga mula sa kanyang bibig. Puno rin ng takot at kabaliwan ang tono niya. Maliwanag, alam ni Protector Tai kung ano ang mangyayari. Kaya naman, pinakawalan niya ang kanyang huling lakas sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa. Madilim ang tingin ni Xiaoyan habang nakatitig sa kaluluwa ni Protector Tai na pilit na nagpupumiglas. Bakas sa gilid ng labi niya ang malamig na ngiti. Pagkatapos nito, nadagdagan niya ang kanyang lakas at ang apoy sa kanyang kamay ay lumundag. Nakabalot ito sa Protector Tai. Agad na umalangaw-ngaw sa loob ng kuweba ang matatalim na kahabag-habag na sigaw at walang katumbas na mabangis na sumpa. Mukhang nabigo si Xiaoyan na marinig ang masasamang sumpa. Nagpatuloy lang siya sa pagtaas ng temperatura ng apoy. Dahil sa mataas na temperatura na ito, si Protector Tai, na matagal nang nabuklad, ay nawala ang katalinuhan na nakatago sa loob ng kanyang kaluluwa. Sa sandaling ito, ang kanyang katalinuhan ay ganap na naglaho. Sinulyapan ni Xiaoyan ang kumpol ng itim na fog sa kanyang kamay matapos mapino ang kamalayan ni Protector Tai. Marahan niya itong itinapon at ang itim na fog ay nag-transform sa isang umiikot na gas na pumasok sa butas sa ulo ng bangkay sa paraang parang kidlat. Ang mahigpit na nakapikit na mga mata ng Old Ground Demon Ghost ay biglang bumukas pagkatapos ipasok ang katalinuhan na ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang madilim na itim na kulay. Hindi nagulat si Xiaoyan sa eksenang ito. Pinitik niya ang kanyang 10 daliri at maraming mga metal na bagay, na naglalaman ng kakaibang kinang, na binaril mula sa kanyang storage ring. Panay ang pag-anod nila sa hangin sa harapan niya.
Bahagyang tumango si Xiaoyan nang siyasatin ang maraming kakaibang metal na lumulutang sa hangin. Ikinuyom niya ang kanyang kamay at ang jade green na apoy ay iniluwa sa kanyang palad na parang haligi ng apoy. Isang puwersa ng pagsipsip ang lumabas at sinipsip ang mga metal sa ilalim ng pagpino ng mataas na temperatura ng glazed lotus heart flame, ang mga kakaibang metal na ito ay unti-unting nagpakita ng mga bakas ng pagkatunaw. Gayunpaman, hindi pa sila natutunaw. Sa sandaling ito, hinati ni Xiaoyan ang kanyang atensyon sa kalahati. Sa isang banda, kinokontrol niya ang apoy upang pinuhin ang bangkay sa palaging temperatura. Sa kabilang banda, gumamit siya ng napakataas na temperatura upang pinuhin ang mga kakaibang metal. Ang mataas at mababang temperatura ng apoy ay nangangailangan ng napakahirap na antas ng pagkontrol ng apoy. Gayunpaman, maswerte na si Xiaoyan ay nakapagsanay na ng 5-ring flame expelling skill. Kaya naman, hindi siya nagtapos sa pag-aagawan. Ang dalawang pagpipino ay nangangailangan ng maraming oras, lalo na ang pagpipino ng bangkay. Ang pagpipino ay kailangan upang maabot ang isang tiyak na punto upang mapilitan ang espiritu at ang monster core, na inilagay sa loob ng bangkay, na ganap na pagsamahin. Bukod dito, alam ni Xiaoyan na hindi ito isang gawain na magagawa niya sa loob ng maikling panahon. Kaya naman, si Xiaoyan, na naka-cross-legged sa isang napakalaking bato, ay unti-unting ipinikit ang kanyang mga mata at tahimik na hinintay ang sandali kung kailan ang perpektong pagsasanib ay nakamit. Nagpatuloy ang paghihintay na ito sa loob ng 7 araw. Ang mga kakaibang metal ay ganap na napino sa loob ng 7 araw na ito. Nag-transform sila sa isang madilim na kulay ginto na likido. Dahan-dahan itong dumaloy sa loob ng apoy, na naglalabas ng hindi kilalang kinang. Natapos na ang pagpipino ng metal. Gayunpaman, hindi pa rin dumating ang perpektong pagsasama ng katawan, espiritu, at monster core. Gayunpaman, hindi nakaramdam ng pagkadismaya si Xiaoyan dahil dito. Battle Through the Heavens. Kabanata 930. Matagumpay na pagpipino. Ang mahigpit na nakapikit na mga mata ni Xiaoyan ay biglang bumukas sa loob ng kuweba. Sumili ang saya sa kanyang mga mata. Ang magkabilang kamay niya ay agad na bumuo ng kakaibang selyo at medyo hindi pangkaraniwang sigaw ang lumabas sa kanyang bibig. Biglang nanginig ang katawan ng Old Ground Demon Ghost kasunod ng paglabas ng sigaw na ito. Kaagad, ang espiritong namamalagi sa ulo nito ay tila pilit na nabasag ng hindi nakikita. Nag-transform ito sa hindi mabilang na mga light spot na nakakalat sa bawat parte ng katawan nito. Sa sandaling ang espiritu ay naging mga light spot, ang monster core na nasa dibdib ng katawan ay naglabas ng bahagyang paghiging. Di nagtagal, ang ligaw at marahas na enerhiya ay lumabas tulad ng pagtaas ng tubig sa lawa. Sa wakas, ang enerhiya ay gumagalaw sa mga ugat ng katawan na parang pinapaikot. Ang kulay abo-puting kulay sa ibabaw ng katawan ay naging mas siksik kasunod ng pagbabagong ito sa espiritu at sa monster core. Unti-unti ring lumiliit ang laki ng buong katawan. Isang mar-angel na aura na walang anumang emosyon ang dahan-daang kumalat mula sa bangkay. Medyo lumiwanag din ang mga mata ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang aura na ito na maaaring tumugma sa 4-star o 5 bituin na 5-star Daozang. Pilit niyang kinokontrol ang bahagyang pananabik sa niyang puso. Sa paggalaw ng kanyang kamay, unti-unting naalis ang kumpol ng dark gold liquid na lumulutang sa kanyang harapan. Sa wakas, ito ay nakakalat sa malamig na bangkay. Shi. Ang likidong metal na napakataas na temperatura ay dumapo sa bangkay at agad na nabuo ang mga alon ng puting fog, isang nasusunog na amoy ang ibinubuga. Gayunpaman, ang balat na nadikit sa likido ay hindi nagpakita ng anumang mga palatandaan ng pagkasira. Pagkatapos ng refinement kanina, ang lakas ng katawan ng puppet ay umabot na sa isang malakas na antas. Ang espiritual na lakas ay dumaan sa puti na ito na parang tubig baha habang ang dark gold solution ay dahan-daang umaagos sa buong katawan. Sa isang iglap, lumalawak ang mabahong puting usok mula sa katawan ng pupi. Ang chi-chi na tunog na ibinubuga kapag ang mataas na temperatura ay tumama sa balat ng isang tao na naging sanhi ng pagtayo ng mga pores ng isang tao. Ang kulay abo-puting kulay ay napalitan ng isang madilim na gintong kulay kapag ang likido ay ganap na kumalat sa pupi.
Ang kumikislap na gintong liwanag na iyon ang nagbigay sa isa ng kakaibang pakiramdam na matigas ito. Sinulyapan ng tingin ni Xiaoyan ang papel na natatakpan ng pinaghalong likido. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan niya. Kaagad, iwinagayway niya ang kanyang manggas at ang jade green na apoy ay muling lumabas. Pagkatapos nito, ito ay ganap na nakabalot sa papat. Isang nakakatakot na mataas na temperatura ang dahan-daang lumabas. Ang dark gold-colored na likido ay nagsimulang dahan-daang pumasok sa balat ng papel kasunod ng paulit-ulit na pag-ihaw sa mataas na temperatura. Sa pagtaas ng intensity ng encroachment na ito, ang kulay ng katawan ng papel ay unti-unting naging dark green. Ito ay tila isang pirasong tanso sa isang sulyap. Nagsalubong ang mga kilay ni Xiaoyan. Pinag-aralan niya ang kulay ng puppet habang ito ay umitim. Sinabi niya, ito ay kulay tanso lamang. Naitala sa bamboo scroll na ang Sky Demon Puppet ay nahahati sa tatlong kategorya, Sky, Earth, at Man. Ang Sky category ay ginto, ang Earth category ay silver, habang ang Man category ay bronze. Ang kulay na kasalukuyang ipinapakita ng papel na ito ay malinaw na nagpahiwatig na kabilang ito sa huling kategorya sa tatlo. Hindi nakakagulat na medyo hindi nasisiyahan si Xiaoyan. Bagamat medyo nadismaya si Xiaoyan sa kanyang puso, hindi niya agad itinigil ang pag-ihaw ng apoy. Ang isang nakakatakot na mataas na temperatura ay nagpatuloy sa paglabas, na nagpapahintulot sa dark gold mixture na sumipsap sa balat at sa mga natuyong kalamnan. Ang tinatawag na Sky Demon Puppet na paraan ng pagpino ay ginamit ang mga metal na materyales na ito upang baguhin ang lakas ng katawan. Kung may gumawa nito habang buhay, malamang na siya ay namatay na ang kanyang katawan ay nagkawatak-watek. Gayunpaman, nagawang ganap na baliwalain ng papel na ito ang gayong matinding sakit sa pamamagitan ng kawalan ng anumang pandama. Kaya naman, kung matagumpay itong mapino, ang papel, na hindi alam ang anumang Dao techniques, ay magkakaroon pa rin ng pisikal na katawan na isang perpektong sandata sa pagpatay. Isang pilak na kinang ang biglang sumilay sa balat, na naglalaman ng malabong berdeng kulay, habang ang madilim na gintong solusyon ay unti-unting nababad sa papel. Ang silver glow na biglang lumitaw ay hindi pinansin ni Xiaoyan. Agad na tumitig ang kanyang mga mata sa katawan ng papel at tahimik na bumangon sa kanyang puso ang pananabik. Ang dumaraming bilang ng mga silver glow ay nagsimulang kumislap at lumitaw habang ang mga mata ni Xiaoyan ay nanatiling nakatutok dito, hindi kumukurap. Ang dark bronze na kulay sa katawan ng puppet ay dahan-daang kumalat. Kasunod ng paglitaw ng silver glow, ang aura na kumakalat mula sa puppet ay unti-unting tumataas. Ang pagbabagong ito ay tumagal ng humigit kumulang 10 dagdag na segundo. Pagkatapos nito, ang dark bronze puppet ay naging makintab pilak. Gayunpaman, mayroon pa ring kaunting tansong pagkutitap sa loob ng pilak na liwanag. Gayunpaman, maaari itong baliwalain kung ihahambing sa malaking silver glow. Nang umabot sa rurok ang silver glow, bigla itong tumigil. Bigla ring huminto ang tumataas na aura. Agad na lumabo ang silver glow at parang pumasok lahat ng liwanag sa puppet. Bagamat lumabo ang silver glow, naramdaman ni Xiaoyan na ang aura ng puppet ay hindi pa rin nabawasan. Maliwanag, ang pagkalat ng ganitong uri ng silver light ay isang maliit na taktika na pumipigil sa papel na maging masyadong kapansin-pansin. Ang puppet ay dahan-daang tumayo sa loob ng jade green na apoy. Pagkatapos nito, lumutang ito sa hangin nang hindi nanghihiram ng anumang puwersa para suportahan ito. Hindi ito gumalaw kahit kaunti at ang mga mata nito ay dalawang walang laman na black hole. Dahan-dahang kinagat ni Xiaoyan ang dulo ng kanyang dila. Isang patak ng sariwang dugo na naglalaman ng ilang espiritual na lakas ay lumabas. Saktong damapo ito sa noo ng puppet at dahan-daang tumagos sa katawan nito. Sa huli, ito ay bumuo ng isang thumb-sized dark red blood spot. Matapos ang patak ng dugong ito ay pumasok sa ulo ng papel nang walang anumang pagtutol at nagimprenta ng isang marka na hindi maalis, ang walang laman na itim na mga mata ng papel ay dahan-dahang nakakuha ng isang halos kasalukuyang buhay. Pinahihit nito ang medyo matigas na leeg, ibinaba ang ulo, at tumingin kay Xiaoyan na naka-cross-legged sa isang napakalaking bato. Pagkatapos nito, lumapag ang paa nito sa lupa habang nakaluhod ang isang tuhod.
Dahan-daang bumaba ang ulo nito sa direksyon ni Xiaoyan. Nakapikit ang mga mata ni Xiaoyan. Nang ang espiritual na dugo ay pumasok sa noo ng Papay kanina, malinaw niyang naramdaman na ang kanyang espiritu ay tila nahati sa dalawa. Kinokontrol ng isa sa kanila ang kanyang aktwal na katawan habang ang isa naman ay kinokontrol ang puppet na ito sa kanyang harapan. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam. Ang puppet sa harap ay susunod sa lahat ng kanyang utos. Kahit na ang utos na iyon ay atakehin si Xiaoyan mismo, malamang naaatake ito ng walang pag-aalinlangan. Gamit ang espiritual na selyo na nakaprint dito, ang papel na ito ay magiging pinakamahusay na bodyguard ni Xiaoyan dahil hinding-hindi nito maiisip ang pagtataksil sa amo nito. Ang titig ni Xiaoyan ay naglalaman ng nagniningas na init habang nakatitig ito sa Sky Demon Puppet na nakaluhod na ang isang tuhod sa lupa. Oh! Marahil mas angkop na tawagin itong Earth Demon Puppet dahil hindi pa naabot ng papel na ito ang pinakamataas na antas na naitala sa Bamboo Scroll. Kahit na ito ay isa lamang Earth Demon Puppet, medyo nasisiyahan pa rin si Xiaoyan. Naramdaman niya na ang lakas ng Earth Demon Puppet na ito ay malamang na hindi hihigit sa 5-star o 6-star daw Zhang. Saglit na dumaan ang tingin ni Xiaoyan sa Earth Demon Puppet bago siya biglang tumawa. Gumalaw ang kanyang katawan at nagmamadaling lumabas ng kuweba. Ang Earth Demon Puppet ay sumunod malapit sa kanya. Marahil ito ay dahil sa kakulangan ng familiarization, ngunit sa bawat oras na ang isa sa mga paa nito ay lumapag, ito ay magiging sanhi ng isang pares ng mga bitek na tulad ng spider na kumakalat sa buong lupa. Natigilan si Xiaoyan sa malakas na puwersang ginamit nito sa paglalakad. Ikinapak ni Xiaoyan ang kanyang buto wings at lumutang sa hangin sa itaas ng dagat ng magma. Ang Earth Demon Puppet ay nakatayo rin sa bakanteng hangin sa tabi niya nang walang anumang ekspresyon. Suntukin mo ito. Itinuro ng daliri ni Xiaoyan ang magma sea sa ibaba at nagutos ng malakas. Isang pulang glow ang lumitaw sa mga mata ng Earth Demon Puppet sa sandaling tumunog ang boses ni Xiaoyan. Humigpit ang kamao ng papel bago ito diretsyong sinuntok. Shi. Ang kamao ay itinapon pasulong at ang espasyo sa harap ng Earth Demon Puppet ay nagsimulang mag-distort. Parang nakabuo ng arko ang hangin na nasa gitna ang kamao. Ang 100 talampakan malaking pader ng nakakompress na hangin ay tila nakabalot sa pinakaharap na bahagi ng arko. Sa wakas, ito ay parang bola ng kanyan, na may dalang singsing na tumatagos sa tainga habang bumubuga ang malakas na hangin. Bang! Ang cannonball ng hangin ay marahas na nabasag sa magma. Kaagad, umalangaw sa mundong ito ang isang tunog na nakakapukaw ng kaluluwa. Habang umaalon ang magma, isang napakalaking alon ng magma ang umusbong at lumitaw. Marahas itong bumagsak sa pader ng bundok, na naging dahilan upang manginig ang malalim na butas. Ang lakas talaga ng kamao nito nakakatakot. Isang gulat na pakiramdam ang sumilay sa mga mata ni Xiaoyan nang makita niya ang napakalaking alon ng apoy ng magma na nalikha. Ang kamao kanina ay tiyak na makakapagdulot ng matinding pinsala sa ilan sa mga Elite 1 hanggang 2-star daw Zhang. Kung mas malas pa ang taong iyon, hindi imposibleng mapatay sila sa isang suntok lang. Ang Sky Demon Puppet na ito ay talagang karapat-dapat na maging isang pamatay na sandata na ipinasa mula noong sinaunang panahon. Ang napakalakas na puwersa ng pagpatay ay akma sa salitang nakakatakot. Bukod dito, ang kasalukuyang papel na ito ni Xiaoyan ay umabot lamang sa antas ng Earth Demon Puppet. Gaano kalakas ang Sky Demon Puppet? Isang init ang sumabog sa mga mata ni Xiaoyan habang iniisip niya hanggang sa puntong ito. Gayunpaman, walang magawa siyang umiling. Ang pagpino lang nitong Earth Demon Puppet ay naubos na ang bangkay ng 7 bituin na si Dao Zhang, isang rango na 7 Monster Core, at isang elite na espiritu ni Dao Zhang. Kung gusto niyang pinuhin ang isang Sky Demon Puppet, hindi ba niya kakailanganin ang bangkay ng isang elite na Dao Zun, isang rank 8 Monster Core, at isang espiritu ng Dao Zun? Pinunasan ni Xiaoyan ang malamig na pawis sa kanyang mukha. Marunong niyang inalis ang lahat ng hindi makatutuhan ng kaisipang ito sa kanyang isipan. Gamit ang isang wave ng kanyang manggas, inilagay niya ang Earth Demon Puppet sa kanyang storage ring. Hindi kayang panatilihing buhay ng isang storage ring ang sinumang nabubuhay na nilalang. Gayunpaman,
Ang Earth Demon Puppet ay isa lamang papi na hindi man lang nagtataglay ng kahit katiting na kamalayan. Ang Earth Demon Puppet ay matagumpay na napino. Susunod, kailangan kong pinuhin ang Heaven Soul Bloodbone Pill. Marahang napabuntong hininga si Xiaoyan habang hinihimas ang storage ring. Sa totoo lang, kahit siya ay hindi kumpiyansa sa pagpino ng isang Tier 7 medicinal pill.